Mariing kinundena ng Malacanang ang sunod-sunod na insidente ng bullying sa iba't ibang paaralan. Pinaaksyonan na ito sa Department of Education. Saksi si Mariz Umali. Pasado alas 7 ng gabi noong Biyernes nang saksakin ang dalawang menor de edad sa labas mismo ng kanilang paaralan sa Las Piñas City. Base sa investigasyon, pauwi na sana ang grade 8 student na biktima kasama ang kanyang pinsan na sumundulang sa kanya. Parehas 15 anyos ang dalawa na naisugod pa sa magkahiwalay na ospital pero binawian din ang buhay. Sana nga, nag-iinip lang to sana. Pag-gising namin, nandiyan pa yung mga anak namin, kasama pa namin. Ang mga nasa likod na pananaksak, mga kaeskwela nilang minor din ang edad na 14, 15 at 16. Isinuko sila ng kanilang mga magulang sa otoridad at nasa pangangasiwa na ng Bahay Pag-asa. Nagkaroon sila ng verbal altercation ng isa sa mga child in conflict with the law na nag-aaral sa parehong eskwelahan. Sabi ng isa sa mga witnesses natin, nagkasagutan sila dahil itong isa sa mga biktima, pinapatay sindi yung ilaw. Nagkaroon sila ng hamunan. According dito sa mga nakakita, inatake sila at inabangan. May CR po yun, natambay po kami. Pinatay po yung ilaw, electric fan, may tao po, natitrip po sila. Sino pang nanaksak? Yung isa po, di ko po alam. Yung isa? Sinuntok ko po yun. Tapos sinuntok po ako ng isa. Inawakan po yung damit ko. Ang kaliwat ka ng insidente ng karahasan sa ilang estudyante at kabataan na ang ilan ay nag-ugat umano sa bullying, ikinababahala ng Malacanang. Kinokondena po kung ano man po na bullying, panghaharas sa mga estudyante po natin, sa mga kabataan po. Itinuturing na Children in Conflict with the Law o CICL ang mga nasa likod umano ng pananaksak. Sa pamamagitan ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos, nagsagawa na raw ng agarang aksyon ang mga ahensya ng ating pamahalaan, partikular ang DSWD at DepEd para tugunan ang insidenteng ito. Sa mga ganito pong sitwasyon ay yung mga social worker po na naka-assign, pumunta na rin po sa mga schools na nabanggit. Kahit po ang ating DepEd, nagkaroon na rin po ng pag-iimbestiga rito. Especially po yung tungkol sa nangyari sa Las Piñas. Sa pagdinig ng Senado na ungkat ang issue ng bullying sa bansa. Tayong pinakamataas na bullying incidents across, again, 70+ nations. So, 2 year in a row na tayo, or 2 PISAs in a row na tinagurian tayong bullying capital in the world. Lumabas din na base sa datos ng Department of Education, 966 lang sa 45,000 na pampublikong paaralan sa Pilipinas ang may fully functioning na child protection committees na layong tugunan ang problema sa bullying. Sagot dito ng DepEd, We have about 3,210 schools across all 16 regions that have been evaluated using a newly developed child protection functionality. We are looking into what administrative sanctions can be imposed on the schools that are unable to operationalize their CPC system. Sa isang pahayag nitong weekend, muling binigyan diin ng DepEd na walang lugar ang bullying sa mga paaralan. Sineseryoso at inaaksyonan daw nila ang bawat kaso. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Nag-abiso po ang Baguio City LGU sa mga dadayo sa City of Pines ngayong Holy Week. Huwag nang magdala ng sasakyan sa inyong pamamasyal. Saksi si Mav Gonzalez. Bago pa man mag-holiday, nagbakasyon na sa Baguio City ang pamilya ni Marjorie. Para maiwasan namin yung traffic, and then pag Holy Week na kasi medyo madaming tao. So at least maging peaceful lang yung travel namin. Nag-enjoy naman kami ng sobra. Tapos yun nga, medyo lang talaga, pahinga, yun lang. Break from work na din. Yun nga lang, dahil may dala silang sasakyan, ang mister niya hindi na nakapasyal dahil siya ang driver ng pamilya. Kasi walang masyadong parking dito, so at least pagka-drop niya sa amin dito, may mga bata, so less hassle kung drop. Kaya payo ng Baguio City LGU sa mga bibisita rito ngayong Holy Week, huwag na magdala ng sasakyan. I would really encourage itong mga visitors natin kung pwede take a bus. Itong historical data shows na talagang dito matindi yung traffic. In fact, pag during holiday seasons. Sa ngayon, hindi pa inaanunsyo ng LGU kung ililift ang number coding scheme ngayong Holy Week.
Kaya mas mainam daw mag-commute na lang o maglakad kung mag-iikot sa Baguio. May mga nakakalat ding signage sa Baguio na nakasulat kung gaano kalayo ang lalakarin papunta sa iba't ibang tourist spot. Kabilang kung ilang calories ang mababurn mo. Baguio City is a walkable city. As you can see, we tell them to leave their vehicles in their respective hotels. Kasi mas safe yun. Hindi ka pa sumiksik sa traffic. Sa Huwebes at Biyernes, inaasahang darating ang bulto ng mga turista na inaasahang aabot sa 150,000 ngayong taon. Pero ngayon pa lang, may mangilang-ilang turista na sa Burnham Park. Meron ng mangilang-ilan ng mga turista na nandito ngayon sa Baguio. Sabi kasi nila, bukod sa kukonti yung tao sa mga atraksyon, wala ka rin masyadong kaagaw dun sa mga rides at dun sa iba pang mga pasyalan dito. Patok sa mga namamasyala ang mga go-kart at bike. Siyempre, hindi mawawala ang mga bangka sa Burnham Park. Kaya enjoy, lalo na yung may mga kasamang bata. Para may pasyal namin itong mga bata. Ang daming tao. Kasi madaling araw pa lang kami nagbayay na papunta dito. Saya. Masaya. Anong favorite mong ginawa? Bike. Mag-bike. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Panibagong insidente ng away kalsada na uwi sa suntukan ang banggaan sa Coronadal City. Ating saksihan. Yes, lumapit ka ulit. Ang hamon na iyan ng tricycle rider na uwi sa suntukan nila ng rider ng nabangga niyang motorsiklo. Sinipa ng rider ang tricycle driver. Sumagot naman ng suntok ang motorista, kaya't natumba ang rider. Lawatin niyo ko, lawatin niyo ko. Susugod pa sana ng rider pero napigilan na sila at inilayo sa isa't isa. Ilang saglit pa, muling lumapit ang tricycle driver at kinuha ang susi ng motorsiklo ng rider. Susi ko na! Ibinalik niya ito kalaunan at nang may tumawag ng traffic enforcer, sumakay na ang asawa at anak ng rider at kumaripas ng takbo. Ayon sa ilang nakasaksi, aksidenteng nabangga ng tricycle driver ang likod ng motorsiklo. Bahagya umanong na-UP ang plate number ng motor, kaya tumabi ang dalawang motorista. Kakausapin sana ng tricycle driver ang rider, pero bigla umanong hinampas ng rider ang driver. Dito na uminit din ang ulo ng driver. Nangyari ang panibagong away kalsada ngayong hapon sa Coronadal City, South Cotabato. Pinakahuli ito sa tila humahabang listahan ng mga away kalsada kamakailan. May mga gumamit pa ng plaka na pangkongresista lang. Ang malalala, mga away na nauwi sa walang saysay ng pagkawala ng buhay. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ay nababahala sa aniyay kultura ng pagiging siga sa kalsada. Ang tatapang na natin lahat, siga lahat. Ano na ba ang kultura na ito na pagiging siga sa daan? Saan pa natin nakuha ito? Ano na bang nangyayari sa atin at parang natural lang ang mga ganitong konfrontasyon at karahasan? Paalala pa ng Pangulo, sumunod sa batas trapiko at maging disiplinado sa lansangan. Huwag maging kamote. Masyado nang madami yan. Ang lisensya sa pagmamaneho ay isang pribilehyo at hindi ito karapatan. At kung may gulo sa kalsada, umawat aniya muna bago mag-video. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Isang kandidato sa pagka-board member ng Maguindanao del Sur ang tinambangan sa bayan ng Datu Angal Midtimbang. Ayon sa pulisya, galing sa proclamation rally sa Datu Piang si board member Baba Omar ng pagbabarilin ang sinasakyan nila. Ligtas si Omar habang kritikal ang kanyang driver na nagawa pang imaneho ang sasakyan sa ligtas na lugar. Pinaghahanap pa ang gunman. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Nakalagay na sa Google Maps ang pangalang West Philippine Sea bilang pantukoy sa dagat sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Sa gitna niyan, gustong isama ng China ang 9-dash line sa binubuong Code of Conduct para sa South China Sea. Saksi si JP Soriano. Ang halos pagbangga ng higanting barkong ito ng China Coast Guard sa mas maliit na barko ng Philippine Coast Guard sa isang bahagi ng West Philippine Sea noong April 7. Kabilang sa mga binanggit ng gobyerno sa mga opisyal ng China, kaugnay sa negosyasyon ng ASEAN-China Code of Conduct o COC sa South China Sea. Giit ng gobyerno ng Pilipinas na labag sa insidente ang soberanya at mga karapatan ng Pilipinas. Of course, that's all related. Certainly issues like that, in fact, are one of the reasons why we need to have a code.
mahigit 20 taon nang binubuo ang Code of Conduct na magiging gabay sa pagkilos ng China at mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, kaugnay ng South China Sea, kabilang na ang West Philippine Sea. Kasama sa negosasyon ang Malaysia na kasalukuyang chairman ng ASEAN, gayon din ang Vietnam at Brunei, mga bansang may inaangkin ding teritoryo doon. Mahalaga yan dahil minsan ang sinabi ng China, kaya gusto ngayong malinawan ng gobyerno ng Pilipinas kung papayag ang China na maging legally binding o magiging batas na ang COC para may mapanagot. Ang China naman gustong isama sa Code of Conduct ang magpakilala sa kanilang 9-line na dati nang hindi kinikilala ng Pilipinas at iba pang bansa. Tutol din ang China na makialam ang mga bansang walang inaangking teritoryo sa rehiyon. Dati nang inaalmahan ng China ang pagtulong ng Amerika, Japan at Western powers sa Pilipinas sa isyu sa West Philippine Sea. Before you get to that particular issue, you have to know what we're going to be adopting. So we have to see first how, let's say, the latest draft of a code of conduct looks like before we can address that issue. I think that's one of the issues which will be discussed perhaps last. Taong 2023 nang i-adapt ng ASEAN at China ang guidelines para sa mas maagang pagkatapos ng COC na target matapos sa loob ng 3 taon. Sa mga susunod na buwan sa Malaysia gaganapin ang susunod na round na pag-uusap kaugnay sa COC. Next year, 2026, Pilipinas naman ang chair ng ASEAN kung saan Pilipinas rin na mamumuno sa usapin ng COC na mahigit 3 dekada ng binubuo. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Kasunod ng paglabas ng mga larawan ni Vice President Sara Duterte at ni Congresswoman Camille Villar na kabilang sa alyansa para sa bagong Pilipinas ng administrasyon. Sinabi ng tagapagsalita ng koalisyon na welcome sila para sa anumang endorsement na makukuha ng sino man sa kanilang senatorial lineup. Pahayag ng campaign manager ng admin slate na si Congressman Toby Tiangco, ang politika aniya ay addition at hindi division. Tungkol aniya ito sa pagbubuo ng mga koalisyon at bawat suportang makukuha ay mahalaga. Dagdag nito, ang bawat endorsement sa kanilang mga kandidato ay pagyakap sa isinusulong ng administrasyon na bagong Pilipinas. Walang pinangalan ng kandidato si Congressman Tiangco pero nitong weekend lumabas online ang mga litrato ni Villar kasama si Vice President Duterte at ang amang si dating Senator Manny Villar. Ang kumalas naman sa alyansa na si Presidential Sister Senator Amy Marcos naglabas ng video kung saan inendorso na siya ng Vice-Presidente. Simula na po ng online voting para sa mga Pilipino abroad. May mga nadalian pero ang iba may agam-agam din sa bagong proseso. Saksi si Maki Pulido. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng eleksyon ng Pilipinas, nagbukas kahapon ng 8 a.m. ang online voting ng mga kababayan nating nasa abroad. Kaya malayo man sa embahada o nasa laot, makabuboto ang nasa 55,000 OFW na nag-enroll sa online voting. Bukas na rin ang mga embahada at konsulada ng Pilipinas sa pagboto ng mahigit 1 milyong registered overseas voters hanggang 7 p.m. oras sa Pilipinas sa May 12. Sa Hong Kong, iba't ibang reaksyon ng mga OFW. Para sa ilan, mas madali ang online voting. Komportable ang bawat isa, hindi ka napipila. Pero meron ding nahirapan, kaya pumunta na lang sa konsulado para makapag-enroll at bumoto. Una sa cellphone, pag hindi high-tech yung cellphone ninyo po, mahirap, number 1. Ngayon, isa pa, siyempre po yung minsan sa signal. Pag hindi compatible yung video streaming and at the same time kapag may problema po yung cellphone ninyo sa signal, nahihirapan po. Medyo mahirap. Pero may question ng isang OFW tungkol sa pagboto niya online. Sa report na natanggap ng COMELEC tungkol sa social media post, nagtataka ang OFW kung bakit pagkatapos niya bumoto, hindi na niya nakita ang mismong listahan ng mga kandidatong binoto niya. Ito ay kahit daw ginamit na niya ang QR code. Ganun talaga, sabi ng COMELEC. Dahil encrypted, pagkaboto online, ganitong mga machine-readable codes lang ang makikita. Hindi po talaga namin bibigay yung mismong
pangalan pagkatapos ma-cast kasi pwedeng gamitin sa vote buying. Pero wag daw mag-alala dahil sapat ang mga security feature. Meron din tayong random manual audit at sa random manual audit pwede pong makumpara yung mismong code as against doon sa na-print na mara-random manual audit. Sa 6 namang show cause order na inisyu ng COMELEC kaugnay sa bastos na pananalita ng mga kandidato, magkakaalaman bukas kung kakasuhan o gugulong na ang disqualification case ng isa sa mga kaso. Hindi kasi pwedeng show cause order lang eh. Kasi pag show cause lang, sasabihin ng sambayanan, hanggang dyan lang pala kayo. May mga kasunod pang show cause order kaugnay ng vote buying at abuse of state resources. Hindi rin pinalampas ng COMELEC maging ang paggamit ng emergency alert message sa pangangampanya ni Richard Co, gubernatorial candidate ng Masbate, Fernando Talisic, kandidato para Vice Governor, Elisa Co, congressional candidate, at Olga Co, kandidato bilang City Mayor. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang mga naturang kandidato. Technically, ang dapat na may-ari lang ng text blast machine ngayon, yung mga LGU na ginagamit sa emergency situation o kapag may natural calamity. Kung nagagamit ng ganyan, again, pwede rin po namin ground yun ng disqualification at election offense. Isa sa inisyuhan ng show cause order si mataas na kahoy Vice Mayor J. Manalo Ilagan na tumatakbong gobernador ng Batangas. Kaugnayan ang sinabi niya na laos na si dating Batangas Governor Vilma Santos Recto. Sa kanyang tugon sa COMELEC, sabi ni Ilagan, ginawa niyang pahayag noong March 25 bago ang pagsisimula ng campaign period para sa local candidates. Saklaw raw ng malayang pagpapahayag ang kanyang pahayag na walang intensyong mamahiya o maliitin ang mga babae at nakatatanda. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. 28 araw bago ang eleksyon 2025, tuloy sa pag-iikot ang mga kandidato sa pagkasenador. Paalala ng COMELEC, bawal mangampanya sa Huwebes Santo at Biyernes Santo. Ating saksihan. Karapatan ng mga PWD ang isang isinulong sa Pasig ni David De Angelo. Pagpapabilis ng usad ng mga kaso ang mungkahi ni Atty. Angelo de Alban. Magkasamang naglatag ng plataporma sa Tacloban sina Mimi Doringo, Modi Floranda, Amira Lidasan, Liza Masa, Jerome Adonis, Nars Alin Andamo, Ronel Arambulo, Representative Arlene Rosas, Teddy Casino at Representative Franz Castro. Programang pangkalusugan ang isa sa ipinaglalaban ni Senador Bongo. Nag-motorcade sa Misamis Oriental sina Atty. Raul Lambino, Dr. Richard Mata, Atty. Vic Rodriguez, Atty. Jimmy Bondok at Atty. JV Hinlo. Sa Olongapo City nagpunta kahapon si Congressman Rodante Marcoleta. Libreng almusal mula kinder hanggang senior high ang nais ni Kiko Pangilinan. Problema sa trapiko ang naisolusyonan ni Senator Francis Tolentino. Ipinunto ni Representative Camille Villar ang halaga ng edukasyon. Fuel subsidy para sa mangingisda ang suwestyon ni Bam Aquino. Nag-ikot naman sa Misamis Oriental at Cagayan de Oro si Senator Bong Revilla. Batas para palakasin ang mga LGU ang ipinangako ni Representative Bonifacio Busita. Kapakanan ng kabataan ang isa sa susuportahan ni Senator Pia Cayetano. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Unti-unti nang dumaragsa ang mga deboto sa iba't ibang simbahan ngayong Semana Santa. Sa Batangas, binisita ng ilang deboto ang apparition site sa Mount Carmel Church. Ating saksihan. Payapa, presko at tahimik, ito ang bubungad sa mga magninilay-nilay at planong magbisita iglesia. Sa Mount Carmel Church sa Lipa City, Batangas, mula sa simbahan, may hagdan papunta sa isang prayer room at view deck ng apparition site. Mayroon ding garden para sa ilang Carmelite saints. Dinarayo rin ng mga deboto ang life-size na imahe ng Santo Sepulcro sa Calabanga, Camarines Sur. Pinaniniwalaang mula pa sa Espanya ang imahen na simbolo ng pananampalataya ng mga Bicolano tuwing Semana Santa. Ayon sa mga deboto, kayang makapagpagaling ang tubig na ginagamit sa paghugas ng imahen. Inaabangan naman ang ilan ng alay lakad at pagtatanghal ng sinakulo. Tampok naman sa Pampanga ang mahigit 40 life-size na mga rebulto mula sa Institution of the Eucharist hanggang sa Transfiguration of Jesus.
Bukod sa mga imahen, may intentions and prayer section para sa mga panalangin. Ayon sa organizer, 13 taon na ng exhibit na bukas sa publiko hanggang sa pagtatapos ng Semana Santa. Sa Dagupan City, sinimula na ng St. John the Evangelist Cathedral ang tradisyonal na pabasa ng Pasyon. Ang mga debotong lumahok, dire-diretso itong gagawin hanggang mamayang hating gabi. Bukod dyan, naghahanda na ang Pangasinan Police Provincial Office para masigurong payapa ang Semana Santa sa lugar. Deploy din tayo ng mga personnel dito sa mga transportation hubs or mga terminals. Pati na rin itong mga tourist destinations natin. Dinarayo naman sa Pasukin, Ilocos Norte, ang higanteng krus na bato. Paniniwala ng mga deboto na kapag papagaling ng sakit ang krus, kung magdadasal ka rito at magtitirik ng kandila. Natagpuan ang naturang krus sa isang bundok at inilagay sa chapel para mapreserba. Madalas naman puntahan sa bayan ng Badok ang Badok Minor Basilica at Parish of St. John the Baptist tuwing bisita iglesia. Sa loob ng simbahan makikita ang malaking obra sa kisame. Dinarayo din dito ang imahe ng Birheng Maria. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. 22 lugar sa bansa ang nakapagtala ng danger level na init ngayong Lunes Santo. Pinakamataas ang 45 degrees Celsius sa Vera Catanduanes. 44 degrees Celsius naman sa Etiaga Isabela at Sangli Point sa Cavite. 43 at 42 degrees Celsius na heat index naman sa iba pang lugar. Posibleng pumalo ulit sa 42 degrees Celsius pataas ang alinsangan bukas. Frontal system at easterlies ang umiiral ngayon sa bansa. At ayon sa Special Weather Outlook ng Pag-asa, posibleng magtagal bukas ang frontal system kaya magiging maulap at mataas pa rin ang tsansa ng ulan sa Cagayan Valley, Apayao at Aurora. Magiging maaliwalas naman ang panahon sa natitirang bahagi ng bansa, maliban lang sa localized thunderstorms. Pagsapit ng Miyerkules Santo hanggang Linggo ng Pagkabuhay, ramdam ang matinding init at alinsangan sa halos buong bansa. Pero magiging handa pa rin sa posibleng pag-ulan lalo bandang hapon o gabi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.